Excel. Welcome sa panibago nating Excel trick tutorial. So dito guys, sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano gumamit ng index match function. So dito meron tayong data sample kung nakikita nyo guys. Ito yung kabuang revenue ng products natin per branch. No, so ang gagawin natin guys, kung nakita nyo sa pinaka right side natin, maglalagay tayo dito ng drop down list, no? So ilalagay natin yung lahat ng products natin dito, naka-drop down siya. So ika-calculate natin yung sales per branch based on dun sa product, no? So ika-calculate natin siya dito, no? So paano nga ba natin siya gagawin? So gagamit tayo ng index match function. Ilalagay natin equals index. Okay, index. So array, ang hinahanap na array yung buong table. Siselect natin yung buong table. And then comma, maglalagay tayo ng match function and then lookup value. Ang lookup value natin is si product. So, isi-select natin yung cell ni product. Okay, and then comma, yung lookup array niya, isi-select natin yung column ni product. Isi-select natin yan lahat. Okay, and then comma, 0 for exact match. Tab lang natin and then close parenthesis. Ang gagawin natin, comma ulit, maglalagay ulit tayo ng match function. Yung second lookup value natin is yung branch. So, i-select natin yung cell ni branch dito. So, J7. Ilagay natin J7. And then, comma. Ang lookup array niya, i-select natin yung buong header niya. From product until dito sa Valenzuela. Yung buong header. Okay, and then, comma. And then, 0 for exact match again. And then, close parenthesis. So, ang gagawin natin guys, ilalak natin or ipipress natin yung each cells. So, select natin to, i-press natin yung F4 and then dito rin F4. So, dito rin F4 and then yung dito rin F4 and then enter lang natin guys. So, naka-NA siya kasi wala pa naman tayong nilalagay dito. So, maglalagay tayo dito ng drop down. So, pupunta tayo sa data validation list and then select natin yung source which is yung product, then press OK. So select natin kung anong item yung or product yung gusto nating malaman kung magkano yung sales niya per branch. For example, peripherals. So automatic siyang makakalculate, no? So furniture, gadget. Okay, so madali natin siya na-calculate. So for example, itong clothing, di ba? Ito yung clothing, ito yung sa Cubao niya 89,000. So tinotal niya, ito yung Cubao, di ba? 89,000. So maglagay tayo for example dito ng Pasay. So as you can see, na-update siya, no? Ito yung clothing, ito yung Pasay, ito yung market, ito yung sales niya, kabuuan niya. So tugma siya, accurate. Mas madali natin siya makakalculate nang walang kahirap-hirap, especially sa mga large data sets. So I hope guys nakatulong ang maikling video na ito at sa mga susunod nating Excel trick tutorial. Subaybayan nyo guys. Peace! If you want this video, please like, share and follow. Thank you guys.